Basahin natin ng malakas at sabay-sabay. Sabi dito, the saying is trustworthy, and I want you to make sense of these things, so that those who have believed in God may be careful to devote themselves to good works. These things are excellent and profitable for people. At ang Panginoong Diyos na po ang nagdagdag. Patuloy po kami ng Diyos na malapit na mayroong kagalakan at punong-puno po na kapayapaan ng aming mga puso sa umagang ito dahil ang namin nakasama ka namin. Patuloy po kami na humingi, Panginoon, ng inyong banal na paggabay at patuloy na pagsama sa amin habang kami po ay nag-aaral, Panginoon, ng iyong mga salita. Patuloy po pakalinisin ang bawat isa po sa amin kung may nakita po kayong kasalanan at karunihan sa aming mga puso at isipan. Patuloy niyo po kami pakalinisin at patuloy po kami humingi ng kapatawaran, Panginoon. At also, Panginoon, sanctify this place and may we glorify your name in Jesus' mighty name. Amen. Yes. Kayo say amen. Pag sinabi mong passionate, meron po tayong seriousness, meron po tayong readiness, devoted po tayo to do good works. At devoted po tayo para po magiging, para mamuhay ng merong kabanalan at mamuhay na pagka-Diyos. So, ibig sabihin po ng passionate po ay masigasig. Sabihin na, to purify for himself a people for his own position who are zealous for good works. According to chapter 1 doon sa iglesia doon. Tatlo po ang pangunahing paksa ng sulat po na ito ni Apostol po para po kay Tito. Una, ipinapaalala po ni Apostol Pablo kay Tito ang mga katangiang dapat taglayin ng mga namumuno sa iglesia, lalo na sa gitna po ng maraming nagkakritang masasama ang ugali. Huwag mong tingnan yung katabi mo. hindi po masama yung ugali niyan. Ikalawa, pinapayuhan po na Apostol Pablo si Tito kung paano niya turuan ang matatandang kalalakihan na siya ay dapat maging mapagpayapa, mabuting pakisama at umiwas sa pagkikipaggulo at pagkipagtalo at sa mga alitan sa iglesia. So, it is not easy kapag hindi po good ang mga tao sa paligid po natin. Sa chapter 3 verse 1, dapat laging handa tulad po ng buto po ng mga Boy Scouts na sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, may intentionality na i-apply yung gospel na pinaniwalaan natin. Sabi diyan sa verse 14, careful to devote themselves to good works. So pinag-iisipan, pinapaplanuhan, ginagawan po ng aksyon at hindi puro lang salita. Sa tabi mo, hindi puro lang salita. Hindi puro lang salita. Okay? Kundi, dapat merong gawa. Sabi dito sa chapter 3 verse 1 na hanggang 2 po ng Titus, remind them to be submissive to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good work, to speak evil no one, to avoid quarreling, to be gentle, and to show perfect courtesy toward all people. Yung passion po natin for godliness, yung devotion natin sa good works, ay dapat nakikita sa roles na ginagampanan natin bilang mga mamamayan ng bansang ito. Kayo say amen? Paalala po ni Apostol Pablo kay Tito para po sa mga Kristiyano doon po sa lugar ng Creta o ng Crete. Sabi niya sa chapter 3 verse 1, palalahanan mo ang mga mananampalataya na magpapasakop at sumunod sa mga may kapangyarihan. Kailangan lagi silang handa sa paggawa ng anumang mabuti. Inuna po niya dito ang ugali po natin pagdating po sa gobyerno. Whether we like the government or not, we must submit. Sabihin natin, submit. Huwag po tayong rally ng rally. Huwag po tayong makibaka ng makibaka. Huwag tayo at magpasako kay Stephen. At para natin pakita,
Kung minsan may nakikita tayo, bawal magtapon ng basura. Sako naman sa Tapon pa rin tayo ng tapon doon. Meron lang kasabihan, kung ano ang itatapon mo, babalik din sa'yo. Kaya pag mayroong baha, huwag tayo, o may malakas yung ulan, huwag tayong magtaka kung yung mga basura na tinapon po natin, babalik din po sa atin. Natural kasi sa atin yan, we do good to those who are good to us. No? Natural lang sa atin na gumawa ng mabuti sa mga taong gumagawa din sa atin ng mabuti. Diba? Ako nga dati, nung wala pa ako, di pa ako Kristiyano, ako mabait akong tao. Pag mabait yung ang sinuman at huwag sila maging palaaway. Sabi mo sa kanta, dapat sila maging paunawain at mapagkumbaba sa lahat. Glory to God. Pangalawa, as church members. As church members. Yung passion natin for godliness ay dapat makita rin sa pagiging member natin ng church. Sa simula po ng chapter 2, nagbigay siya ng specific instructions kung paano yon may papakita sa buhay ng mga membro po ng church. Lahat ay kasali po dito. Sabihin niya natin lahat. Lahat po kasali po dito. Pati kami ni Pastora Banji kasali po dito. So, kapag kami po dito ay nagsisermon, alalahanin niyo pati sarili din po namin, sinisermonan din po namin. No, hindi lang po kayo yung pinatatamaan namin. Kasi iniisip nyo minsan, kayo lang pinatatamaan ni Pastor. Hindi nyo ba alam na pati si Pastor tinatamaan din? So, mga sermon po na pinipreach po namin sa inyo. So, kasali dito, bata, matanda, lalaki, babae, pati po ang mga slaves na kabilang po sa households po nila noon. So, instruction ito sa family or household. Dapat ang faith natin ay nakikita rin sa loob po ng bahay or pamamahay. Kahit matanda na, kailangan pa rin ng instruction. So, tandaan po natin ito mga bata, yung mga kabataan. Kahit pa sabihin nyo pa na nasa edad na kayo at meron na po kayong sariling mga trabaho, pero kung nasa loob pa rin po kayo ng tahanan, kasama po ng inyong mga magulang, may karapatan pa rin yung magulang yun na magpaalala sa inyo. Kaya si Amen ba mga kabataan? Amen. Dapat nyo pa rin pakinggan po yung mga payong ng mga magulang nyo. Kasi wala namang mga magulang na nais o gusto na mapasama ang kaniyang mga anak. So walang exempted kung pag-usapan ang need for maturity for godliness. Para po ito sa ating lahat. Wala po sa atin na naka-arrive na sa spiritual maturity. Wala po sa atin dito po ang perfect. Can you say amen? Wala pa po sa atin dito ang perfect. Kahit pa na perfecto pa yung pangalan mo, hindi ka pa rin perfect. Amen? So ano po ang tinuturo sa kanila? Ano po ang tinuturo po sa atin? Ang focus po ng sinasabi ni Pablo dito po ay hindi doctrines, but application of doctrine. Amen? Hindi po mahalaga yung mga yung pag-aaral natin ng doktrina. Kundi ang mas mahalaga kung paano po natin i-apply sa buhay po natin yung mga doktrina na atin po na pag-aralan. Glory to God. So mahalaga ang doctrine, siyempre, sabi mo mahalaga ang doctrine. Kasi magbibigay ito sa atin ng malalim na kaalaman. Ang malawak po ng kaalaman tungkol po sa ating pananampalataya at kaalaman tungkol po sa ating Panginoon Diyos. Pero walang kwenta po ang marami mong alam kung hindi naman ito bumabago sa buhay mo. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. Glory to God. Glory to God. Ulitin ko ulit. Mahalaga ang doctrine, siyempre, pero walang kwenta ang marami mong alam kung hindi naman ito bumabago sa buhay mo. At hindi lang godly in appearance. Ang focus po dito ni Paul, but really godly, not just sense in church, but also in the home and outside the church. So hindi lang po tayo banal sa loob po ng church, kundi lalo na po sa labas ng church. Kaya si Amen ba mga kapatid? Amen. Mas totoo tayo sa loob ng tahanan kaysa loob ng simbahan. No? Napaka-banal mo dito sa loob ng church.
pagdating naman sa loob ng tahanan nyo, wagas ka naman sumagot sa magulang mo. Hello, nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Glory to God. So, 5 kategorya po ng mga membro ang tinutukoy niya dito. Ibig sabihin, kasali po lahat. Older men, dapat sound in faith, in love, and in steadfastness, according to sa verse 2. At older po pa naman, dapat ay reverent and behavior, yung kagalang-galang. At tuturuan din pong mga younger women na magiging kagalang-galang. So kagalang-galang sa pagkilos, kagalang-galang maging sa pananamit. Amen ba mga kapatid? So God, marami kasing mga kabataan ngayon na mga kababaihan na halos lumalabas na wala nang galang sa kanila, yung mga kalalakihan kasi parang wala na rin silang galang sa sarili nila. Kung manamit, kung kumilos, kung magsalita. Amen? Kaya marami po kayo yung mga biktima po ng harasan. Narito ko. Ano ba yung term ko? Ikita ko natin kung paano po naging violent po yung mga kabataan against sa kapwa po nilang mga kabataan. Nakikita ako sa Facebook pati yung teacher nila, binugbog, binugbog yung estudyante. may binarin. No, gano'n na kalupit. Binarin sa eskwelahan. Yung panahon po natin ngayon. But it is a sign. Sabihin ko natin, it is a sign. It is a sign na malapit ang dumating si Lord. Amen? So, glory to God. Pangatlo, as church elders. Sabihin natin church elders. As church elders. So, kasama na kami dito. Mga pastor, mga deacons, mga elders dito sa loob ng church, mga leaders po natin. Sabi dito sa Tito chapter 1 verse 5 to 9, iniwan kita sa Krita upang ayusin mo ang mga bagay na dapat pangayusin upang talaga ka ng mga matatandang pinuno ng iglesia sa bawat bayan ayon sa inuutos ko sa iyo. Ito po yung sabi ni Apostol Paul sa sulat niya kay Tito. So italaga mo ang mga taong walang kapintasan, isa lamang ang asawa at ang mga anak ay mananampalataya, may pagpipigil sa sarili at hindi suwael. Bilang katiwala ng Diyos, kailangan walang kapintasan ng isang tagapangasiwa ng iglesia. Hindi siya dapat mayabang, hindi magagalitin, hindi lasinggo, hindi papusok o sakit. Bukas ang tahanan sa mga panauhin, maitigin sa kabutihan, mahinahon, matuwid, may kabanalan at marunong magpigil sa sarili. Kailangan matatag siya, nananalig sa mga tunay na aral na natutunan niya upang ito'y may tuturo naman niya sa iba at may pakita po ang kamalian ng mga sumasalungan dito. At sino po ang mga dapat manguna sa ganitong passion for godliness? Yung mga elders, yung mga pastor ng church, kami po ang magmumuna. Kaya sabi ni Paul kay Tito, show yourself in all respects to be a model of good works and in your teaching, show integrity. Kaya nakita nyo sinisirmonan namin sarili namin hindi lang po kayo yung sinisirmonan, pati kami sarili din namin, sinisirmonan din po namin. Ang isang pastor po ay dapat na nagtuturo ng tamang doktrina, passionate for the gospel, at nagpapakita po ng halimbawa ng lumalagong kabanalan. Hindi perfecto, again, hindi po perfecto at walang perfecto po na mga pastor katulad po ninyo. Pero merong passion to grow in godliness. Kayo si Amen mga kapatid? Hindi po tayo perfecto. Lahat naman po tayo ay meron pong mga flaws pa, meron po tayong mga kahinaan lahat. Pero dapat meron po tayong passion to grow in godliness. Kayo si Amen ba mga kapatid? Kaya ito rin po yung emphasis ng qualifications ng mga elders na dapat pong piliin sa church. Na sinasabi po dito sa chapter 1, verse 5 to 9. Godly living din po ang emphasis not just knowledge of doctrines or skills po sa ministry. So mas malaga po yung pamumuhay na mayroong kabanalan kaysa mga
skills na meron po tayo, ay sa mga knowledge na meron po tayo. Mas malaga pa rin po kung paano po natin i-apply sa buhay po natin yung mga doktrina na atin pong natutunan. Kayo si Amen ba mga kapatid? Kapag pag-aralan mo ang Biblia, pansinin mo kung ano po ang binibigyang diin po ng sumulat po nito. Yan, sa mga nag-aaral po yan ng Methods to Bible Study. Sa mga Methods to Bible Study. Oo,